most of time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa, next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you want. Mga bebs, si Yerang pasan niya yung daigdig. Kasi, yung ulam namin ngayon, munggo. So, ayaw niya yung munggo. Hindi siya kumakain ng munggo. Tumawag kasi ako kay Mister na bili ng chicken nuggets para sa mga bata. Sabi ni Mister, may munggo naman, so pakainin ng munggo. Pag hindi kumain ng munggo, huwag pakainin, sabi niya. So, ayun. Mukhang parang pasan ni Yeram ngayon yung daigdig kasi nga, hindi siya kumakain ng munggo, ayaw niya. Pero si Yechan, okay lang naman sa kanya na kumain ng munggo. Hey, just today and tomorrow, you eat munggo, okay? Hey, munggo is good for our health, for our body. Delicious munggo. Okay. Mucho ma. Okay, don't eat if you don't like munggo. So, ayan mga bebs. The next day. Mga bebs, welcome back sa aking channel. Ilang araw tayong di nag-vlog. So, late na naman tayo mag-vlog today. Mag-aalasin ko na. So, ayan mga bebs, naisipan kong mag-bake ulit ng banana bread. Kasi meron tayong banana dyan. So, yung tatlo ginamit ko na. So, ayan siya mga bebs. Medyo, ay hindi siya sunog mga bebs. So, pero sa ilalim, titignan pa natin. Medyo mainit pa siya. Kakalabas ko lang sa oven. So, ayun. Mamaya, dito ko siya ilalagay. Igaganon ko siya kung okay ba siya, perfect ba siya. So, perfect naman siya mga bebs. Tignan natin yung ano. Ayan. Kunin natin tong aking chops. Ano tawag nito? Anong tawag nito mga bebs? Ayan. Oh, di ba? Malinis. Kita nyo? Oh, di ba? Ayan. So, palalamigin ko muna siya mga bebs bago natin siya ibaligtad. Bebs, naisipan ko mag-vlog. Inihintay ko yung nag-order na kasi ako mga bebs sa Kupang ng yung pang-bake talaga ng banana bread. Hindi ito. Kasi itong ganito pang cake siya mga bebs. Yung gagawa ka ng cake, 'di ba? Yung magbe-bake ka na yung para sa cake. So nag-order ako kahapon ng para sa banana bread. So sabi darating ngayon. Pero ginawa ko na kasi siya. So nung tinambay ko diyan para hintayin sana yun, sabi ko parang naglolobo na siya. Kaya ang ginawa ko, sige, iluto ko na lang siya ulit doon sa bilog. Kaya ayun. Niluto ko na siya. So ayun mga bebs, yung ating chika. Medyo hindi tayo nag-vlog ng ilang araw. Nag-start siguro ng Lunes. Ay, meron akong vlog yata ng Lunes or Martes yun. Ewan ko lang, or Wednesday. Basta, konti lang. So, syempre, dadamay ko na siya dito para makita nyo naman. So, ayun mga bebs, ang ating chika minute. So, nagluto pala ako ng pacham-cham na gulay. Para sa aming dinner, ang kulang na lang dito ay pritong. Ayan. Pritong isda. Nagluto ako kasi ang dami kong kamatis. Naalala nyo yung previous vlog ko na namili kami ng kamatis. So, yung mga medyo malambot na, ayan, niluto ko na lahat. Tapos, naglagay tayo ng broccoli dyan, mga bebs. Ayan, so, ginisa ko siya. Tapos, naglagay din ako ng itlog. So, bagay na bagay ito sa mga bebs sa peritong isda. Ayan, so, ayan yung ating dinner. Gusto naman to ni Mister, kaya okay lang na ito yung niluto natin. Yung mga bata, hindi ko lang alam kung magugustuhan nila to. Apron pa ako. So, yung mga bata nandine. Ayan. Oh, boring yung isa. Bored siya. Naiinip daw si Yeram. Kasi hindi siya makapag-play ng soccer sa labas. Malamig kasi mga bebs. Kaya, ayun. Hindi ko na sila pinag-hello. Wala sila sa mood mga bebs. Ayan. So, habang nandito, pagdating na lang ng mga bebs, ng aking order, pakita ko sa inyo. So, yung nagturo pala sa akin na gawin yon para hindi masunog yung kaibigan ko na si Janice. Ayan. Kasi nga, nung
unang gawa ko mga bebs, 'di ba? 250 yata yung nilagay ko ng temperature nung hot. Tapos 60 minutes. So mag-isang oras na rin siya, 'di ba? Kaya siya nasunog. Sabi ng kaibigan ko, mga ano lang daw 100 ano yan man, 100 ano lang daw temperature para hindi masyadong mainit. Tapos muuna ko yung ibaba, tapos late na yung sa huli sa taas naman. So tas 20 minutes lang siya. So ayan, pinapalamig ko lang. So pakita ko sa inyo later, at saka yung pag dumating na yung ating in order. Ayan, nag-order din ako ng biscuit, yung favorite ko, yung may chocolate. So ayun mga bebs, see you later para meron tayong ma-upload. Perfect siya mga bebs. Ang galing-galing. Marunong na akong mag-bake. Ay, napakanta tuloy ako. Tikman natin naman kung perfect yung lasa niya. Yung pagkaluto ay perfect, pero yung kanyang lasa, ano naman ang lasa niya. So, tikman natin siya. Sarap siya mga bebs. Nag-request si Mr. na wag ko daw damihan ng asukal. Kaya ayun, so konti lang yung asukal na nilagay ko. Sarap siya. Sarap sa pangkape. Okay. Okay. Ha? Ano naman siya? Kung banana, sige. Iso. No. Tumitikim na dito si Yaram sa ibaba mga bebs. Ayaw magpakita. So, intindihin natin siya. So, magustuhan na to ni Mr. kasi hindi siya matamis. Ayaw ni Mr. na matamis kasi mga Korean, mga bebs, ayaw nila ng maalat, ayaw nila ng matamis. Gusto nila walang lasa yung pagkain nila dito. So, ayan. Oh, nagustuhan ni Yeram. Balik siya ng balik. Muka. Tako ko. Sige, baka maubos ko pa to. 1 hour later. Evening mga bebs, andito na pala yung na-order natin. Hindi ko na siya na-unboxing. So, ito yung ating na-order na panggawa ng banana bread. Ayan. So, may maliit at may malaki. So, ayun. Tapos ngayon ay kumakain na kami. Dumating na si Mr. Nagpabili ako sa kanya ng pritong isda at saka Korean pizza. Na pizza siya na puro naman siya vegetable. Tapos kasi nga nagluto ako ng gulay, 'di ba? So sakto siya doon sa sa pritong isda. So ito ipakita ko sa inyo, nangunguna na si Yeram. Gutom na. Yan mga bebs, ang ating ulam. Ito yung isda na pinabili ko kay Mister. Uy. Wait lang. Ikrik kaya. Ibaligtad natin. Oh. Ayan. Tapos yung ating nilutong ginisang gulay na may broccoli. Tapos ito yung kanin ko mga bebs. So kukuha ako ng ulam kasi dito ako umuupo mga bebs kumakain. Dito sila sa baba. So ayan, let's kain. Kain po tayo.
Mga bebs, ano pala napagawa ko na pala yung aking kwintas na regalo ni Rico na ilong ko ni Tol Merlin. So nung Monday, kasi Sunday nagtanong kami doon sa kung saan ko nabili tong sing-sing ko, mga bebs. Ayan, tapos nagtanong kami doon kung pwede bang magpadikit ng kwintas at kung magkano. So ayun, ang sinalaman namin ay pwede. So pagkatapos ni Mr. magtrabaho, umuwi siya agad ng bahay, tapos kinuha niya tong kwintas, tapos sinatid niya doon. So ngayon, ano ba yung Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, siguro mga 3 days lang siya doon. So ayan, so ito na, nakuha na ni Mr. Napagawa niya na. Sabi nung doon, talaga daw mabipigtas siya kasi daw manipis lang siya. Tapos, kung gusto daw papalitan ng yung necklace, itong necklace niya, ito, sabi, siya, magkano ba yung 200? Sabi ko, wag muna. Ang dapat daw gawin, kapag umaalis lang, doon lang daw siya isusuot. Pero pag pangbahay, hindi siya pwede kasi nga mapipigtas siya. So, halata nga yung yung pinagdikitan, halata siya. Pero okay na to, pero hindi ko muna siya isusuot, mga bebs, kasi baka mabutas, baka mapigtas na naman siya. Atiis muna tayo dito sa ating silver, at least matibay-tibay siya. Ito rin bigay din to sa akin nung kaibigan kong si Tol Merlin, itong silver na to. Meron pa akong isa dyan na silver, kaya lang meron yung pangalan ni Abby, may pangalan siya, kaya lang yung nakaanong pangalan, hindi siya silver, yun lang necklace ang yung silver. Kaya ito na lang, mas maganda pa itong mga bebs, at saka matibay siya. Ayun, so itong kwintas na to, mga bebs, pag umaalis lang tayo, nagsisimba, ayun, doon ko lang siya isusuot. Pero kung pangtulog ko, tapos pag maliligo, ayan, hindi pwede. Mapipigtas. Ay, ito siya, halata pala siya. Ay, ito, kung kita nyo, ayan. Ayan, halata siya, mga bebs. Kung kita nyo yan, halata siya. So, dapat dahan-dahan. So, ayun, mga bebs, ang ating vlog. Tapos, yun na nga, mga bebs, tumawag yung aking kaibigan na Korean. Yung kasama ko dati sa kung napanood nyo na yung mga previous vlog ko dati, yung mga may anak na 3. So, kung napanood nyo yun, ayun, so nagyaya siyang pumunta kami doon sa bahay nila. Kasi nga, hindi na siya nag-charge doon sa amin. So, kasama si Merlin kasi friend namin ni Merlin. So, gusto niya kasi hindi siya nagda-drive siya, pero hindi na siya nagda-drive ngayon kasi nga parang ako, yung may hiluhin din siya. So, hindi niya rin kayang mag-drive. Ako din, gusto niya mag-bus kami. Sabi ko, kung sa bus, maihilo din ako. Baka okay pa sa taxi, kung magta-taxi kami. Pero, sabi ko, pag-iisipan ko muna. At saka kasi, nag-ano din siya sa akin dati na gusto niya talaga akong anuhan ng nail, yung gel nail. Yan. So, gusto ko rin magpa-gel nail kasi mahilig siyang ng kuko, yung mag-gel, tapos magkulay, maggupit. Ayan, ganyan yung kanyang pinagkakabalahan. Tapos yun, si Merlin gustong-gusto niya rin pumunta doon. Hindi ko pa alam, sabi ko pag-iisipan ko muna. Ang tagal namin magkausap, nabubulol na nga ako sa Korean. So, ayun, mga bebs. So, yun lang siguro yung vlog natin, konti-konti lang, mga bebs, para meron akong ma-upload sa inyo, meron akong mapa-update sa inyo. Pag kung matutuloy tayo doon sa bahay nila, syempre isasama ko kayo, mga bebs. Ayan. So, yun lang muna, mga bebs. Maraming salamat. Thank you po sa mga nagsusubscribe at saka sa mga nanonood sa aking vlog. Maraming salamat po. Sana po nag-i-enjoy po kayo sa aking vlog. Ayan, maraming salamat. See you po sa aking next vlog. Ay, please, wait lang, mga bebs. Ayun, mga bebs, i-follow nyo rin po pala ako sa aking Facebook account. Ayan.
Pareho lang po yan, Filipina Living in Korea, sa aking Instagram and sa aking TikTok. Ayan mga bebs, pare-pareho lang po yan, Filipina Living in Korea. Ayan, maraming salamat mga bebs. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe sa aking channel at hit the notification bell para po lagi po kayong updated sa aking mga video. Bye, see you po sa aking next vlog. Be nice and be good. Watching ulit ng soccer. Malaysia versus Korea. Yan ang coach ng Korean. Yan. Tapos, ayun ang dalawa. Yung isa, may ginagawa pa sa loob eh. Sa computer. So, ayan. Busy nang manood ang dalawa. 142개라고? Last laban nila naman nung kalaban nila yung Jordan. So, it's a tie sila, pareho silang 2. So, natapos yung oras. So, walang naka-tray. So, walang panalo. Ayan, sana manalo ang Korea versus Malaysia. Ayan. Video-video lang tayo. Nakatayo ako kasi bagong kain, busog pa ako. So, tayo-tayo muna. 몸을 살린 거야. 다음 경기에서. Anong 몸을 masasabi mo 다치면 sa... 자기만 손해잖아. Caleb, anong masasabi mo sa Korea and Malaysia? 그래. What? 한국이 이기지 당연하게. Okay, mananalo daw ang Korea. How about you? Anong masasabi mo sa Korea at Malaysia? 지는 건 말이 안 돼. 뭐라고요? 안 져, 안 져. Hindi ko naintindihan sinasabi. The next day. Mga bebs, this is my 3rd attempt sa paggawa ng aking banana bread. Ayan, so, ang sarap at saka ang galing-galing ko nang gumawa mga bebs. Ayan, hindi siya sunog and then perfect siya sa loob. Oh. Gusto ni Miss... So, nagustuhan din ni Yeram. Ayan. Sarap. Oh, yun. Nagustuhan niya. Thank you, Lord. So, ayan mga bebs. Kasi kahapon, gumawa ako kagabi. Yun na nga. Hindi nagustuhan ni Mr. Medyo maalat siya kasi mga bebs. Dahil nasa... Yung baking powder pala, may lasa siyang maalat, diba? So, medyo marami yung baking powder na nilagay ko. Kaya, tapos nilagyan ko pa siya ng asin. So, umalat siya. So, sabi ni Mr. Sorry daw. Pwede daw ba itapon ko na lang yun. Tapos gawa na lang akong panibago. Huwag ko na daw damihan yung baking powder. And then, konting asin. So, ngayon, mga bebs, so, ginawa ko yung aking natitirang banana dito na nakasabit. So, ginawa ko siya ulit. So, perfect siya. Nagustuhan ni Yeram. At saka, hindi siya masyadong matamis at wala na yung alat na lasa. Ayan mga bebs. Ang galing-galing ko na. Yan. Kasi nga mga bebs, ang mahal ng tinapay dito. Kaya, kailangan kong matutong gumawa ng tinapay. Yummy. Sarap.